This is for the battery. Ito yung kanyang mainboard. Happy Halloween everyone! My name is Manny and today is November 1st. So basically it's my day off at may oras tayo ngayon para mag-repair ng mga gadgets. So ngayon po ay repair day nga natin sa aking YouTube channel. So I'll be repairing my old Samsung A30s. Kasi itong Samsung na to, ang story nito, nabasag po ito, no, yung touchscreen. Hindi na siya, kalahati lang gumagana. So, nagagamit pa naman pero hindi magamit na maayos, hindi makapag-text na maayos. So, I have my backup phone here. Ito naman yung Redmi 4A. Ito muna pansamantala akong ginagamit, no. Pinalitan ko na rin ng battery. Dinagdagan ko para matagal maubos. Pero gusto ko nga itong gawin, no, dahil mas mabilis to. I think RAM is 4 gig and ROM or storage 64, so mas malaki storage niya. So nagtanong ako magkano ang paggawa nito sa Quiapo and anywhere else dito rin sa amin. Ang presyo niya pag nagpagawa ka ng touchscreen, basically kasi yung touchscreen niya saka yung kanyang LCD ay magkasama na module yan pag pinalitan eh. So actually makakabili ka ng touchscreen lang, makakabili ka ng touchscreen at LCD with slight difference lang sa presyo. So I prefer bumili na lang ako nung magkasama na lahat, no. Ito yung touchscreen plus LCD plus case bezel, no, kung tawagin. Kasi nagtanong ako na itong magkano paggawa. Ang sabi nila is 1.5 daw, yung iba 1.8, no. Labor plus parts na yon. So sabi ko, ba't ko pa papagawa ng ganong kamahal? Bili ko lang naman dito 2,300, no. Second hand, konti na lang, makabili na naman ako ng second hand na itong Samsung A30s. So it's not worth it. So my option really is maghanap ng cheaper option or pabayaan ko na lang na gano'n, kasi actually natatouch pa naman siya, no. Although kalahati nga lang ang gumagana, banda rito 1/4 hindi gumagana. So ayan, so yun nga, until nagpunta ako sa Plaza Miranda sa Quiapo at nakita ko nga ito. Nagtanong ako magkano, sabi nila 650. Well, may nagbebenta. Unang tanong ko is 1,300 yung original touchscreen plus LCD pero walang bezel. So, sabi ko, paano ko gagawin yun? Ang hirap kayong tanggalin nito, initan mo pa to bago matanggal yung LCD panel sa touchscreen, no? So nagtanong naman ako dun sa isa, meron sila local 750 pero wala pa ring bezel, until dun sa last store na pinagtanungan ko, eto na nga nakuha ko for only 650. Imagine, 650, class A daw to. Tingnan natin mamaya, no, kung magandang klase talaga. So touchscreen LCD plus casing, no, yung front casing niya, yung bezel niya. So for only 650. So imagine kung pinagawa ko yung buong phone ko, pinapalitan ko ng touchscreen and LCD, yun lang, so 1.8. Laki ng difference. 650 yung kung ako lang magagawa, no? 650 lang binili ko dun sa dito compared to 1,800. So prepare na natin, okay? So what we'll be needing here is first the opening tool, probably a tweezer, and of course yung ating screwdriver, and of course yung ating hot air workstation. Pwede rin kayong gumamit ng hair dryer, pwede rin yun, or anything na pwedeng painitan, kasi kailangan natin painitan itong sides na to. Actually nabuksan na to, no, so I don't need this anymore, pero papakita ko lang sa inyo kung paano if you're gonna open your phone for the very first time. May adhesive dyan, no, may glue, no, which is very hard kapag hindi nyo initan. So initan nyo muna dyan, no, bago nyo matanggal tong back cover.
So, but first thing first, before you attempt to repair or open up your cell phone, ang kailangan natin talagang gawin ay powered off. Power off. Okay. Now it's power off. Saksak na natin. Open na natin. Okay. Okay. Set the hot air to minimal air pressure and about half, no? Sinet ko sa half. Tapos yan, you have to hit yung yung sides lang, no? Yan. But be careful not to damage the LCD kasi too much heat will damage the LCD. Saka syempre plastic lang to, no? So make sure na hindi gaanong masalang sa init, no? So dahan-dahan lang. Kapain nyo na lang kung medyo parang plancha ng init. Of course, we don't want that to happen, no? So hindi natin gustong ma-deform yung plastic, and at the same time hindi natin gustong ma-damage yung LCD, mangitim or magkaroon ng problema dun sa film niya. So tama lang. So kapag ka nainitan na, patayin na ang ating hot air, and then you can pry it open using the tool, no? So etong sa akin naka contact cement or rugby na lang, so hindi na siya ganun kahirap. Just for the kung first time niyo pala bubuksan, just be careful lang not to damage anything dun sa back cover and sa phone. Okay. Na-repair na rin kasi to before, no? So yung ano lang talagang papalitan ko, yung touchscreen. Yun lang talaga problema ko, kasi kaya nga lang wala namang kasing mas mahirap palitan yung kung tatanggalin mo pa yung touchscreen dun sa LCD panel. So buo na lang, no? Module na lang, kasama na yung LCD touchscreen sa yung bezel, yung case niya, front casing niya. So yan na, kita nyo, puro tape. Ako rin nag-repair na ito eh. May ginawa lang tayo dating before na pero gusto kong ibalik na sa dati, no? Ito modification to kasi ang hina ng signal, pero gusto kong ibalik na sa dati. So ang kailangan lang natin gawin, parehong-pareha siya, ililipat lang lahat natin ang laman nito dito. Of course, yung mga connections niya ang importante, kung paano nakakonekta lahat yan, especially itong mainboard doon sa kanyang dito sa secondary board na to. So buksan na natin. May mga tornilyo dyan. So first off, tanggalin muna natin itong mga tape. Hindi na natin kailangan to eh. Okay. Ako din ang nag-repair nitong dati, no? Ang problema naman na dati dito, low GSM signal. Wala siyang signal dito sa loob ng bahay kasi mahina ang signal. I don't know, sabi nila hindi naman daw talaga damage yun, mahina lang daw talaga ang unit ang signal talaga ng Samsung 30S, yung ganitong model, kumpara doon sa aking Redmi 4A, which is napakalakas. Kahit dito sa loob ng bahay nagte 3 hours pa siya. Ito talaga wala, no signal talaga. Minsan magkakaroon, minsan mawawala. So ito yung ginawa kong modification dati. Nilagyan ko ng dito, in-extend ko yung antenna wire. So yan, tinanggal ko na. Also, need din natin ng panghinang dito ngayon kasi kailangan ko na rin tanggalin to eh, no? Pero okay, first things first, tanggalin muna natin tong kinabit ko. Okay.
Just take your time. Isa-isa natin. Ayan. Ayan. Ingatan ang mga tornilyo na huwag kong mawala. Nawala na yung isang piraso ng tornilyo ko. Kaya, pero okay lang kasi sa body lang naman to. Importante, huwag mawala yung tornilyo dun sa mga parts sa loob. Na? And of course, ang iingatan nyo parati dito, itong mga ribbon na yan, pagbukas nyo. Dahil once na yan ang nasira, naputol, hindi ko alam kung may nabibilan na ng mga ribbon, especially dun sa power button. Palagay ko wala. Pag yan nasira, it's no longer repairable. Make sure natanggal din yung inyong SIM card. Madadamage yan pagka hindi tinanggal. Okay, SIM card holder, kahit walang SIM card. Actually, may SIM card pa pala siya. So, make sure tanggal lahat ng tornilyo. And then, saka nyo siya tanggalin. Pay close attention dito sa part na to. May ribbon yan. So, kailangan hindi siya tatamaan. No? Yan o, tingnan nyo. Okay, so there you go. Ayan. Actually, may basag na rin to eh. Pero okay lang. So, this is the main board. This is subboard. So, pay attention dun sa mga ribbon yan. Itong putol na to nung nabili ko to, no? Ito yung fingerprint sensor niya. Sira na talaga to, hindi na to gumagana. Well, nagtanong ako sa Quiapo, sabi, wala silang stock, pero pag meron daw sila, same din daw ng presyo ng LCD touchscreen, no? So, mahal talaga. Mahal tong fingerprint sensor. I think walang generic nito. Original din yata. Ayan o, putol o. Putol. Fingerprint sensor yan. Putol na siya. So, hindi na rin magagamit. Pwede ko nang i-discard to. I think maghahanap na lang ako. Discard ko na lang muna. So, natanggal na natin ang subboard. Meron siyang meron siyang coax cable na maliit, RF cable. Kasi dito yung kanyang RF out para sa sa GSM, no? Sa signal ng phone papunta dito sa antena. Ito ang antena niya. Ang antena niya kasi ay ito ang buong antena kasi niya. So you see dito nakaano yan. Then ito yung connector niya papunta doon sa main board, RF out niyan papunta sa subboard, which is papunta naman doon sa antena, doon sa body, sa back cover, no? Tanggalin na natin yung coax cable, maliit. Ayan, daan-daan. Lilipat lang natin sa kabila yan yung nabili natin na bezel, yung LCD touchscreen na may bezel. Module na kasi yan eh. Okay, then this is for the battery. Ito yung kanyang main board. Wala tayong tatanggalin dyan. Okay, isang unit na yan. Front camera, back camera. Yan tatlo. Okay? Of course, the mic.
kailangan natin tanggalin to. Ito na lang. So, ingat lang sa pagtanggal. Kung may tornilyo, tanggalin yung tornilyo. Kung wala, ito, karayom lang pantatanggal ko. I think nakadikit lang yata ito. Yeah, nakadikit lang siya. So, make sure matandaan nyo kung saan nakalagay, microphone siya. O, tama ba? Microphone? Or speaker? Hindi ko alam eh. Anyway, yan. Magkakaano lang yan. What else? Ito yung subboard. So, i-check natin kung pareho-pareho sila, no? So, this is the connector for touchscreen and LCD. Module na yan, no? Ito yung luma, Ito yung bago. So, pareho sila. Meron. Sa taas, okay, same na same. Pareho. Ito yung lagayan ng microphone. Or speaker. Hindi ko alam kung... I think this is speaker. Speaker yata to. So, same model, A30S. So, 7 days replacement. 1 month warranty. Yun ang sinabi sa store. Huwag lang tatanggalin yung sticker. At syempre, ingatan. Huwag mabasag, no? So, ito yung luma, set it aside na. Ito yung bago. Madali lang naman, kapag once you get used to it, once na naalaman nyo na kung paano ang pagkabit niya or yung itsura niya sa loob, madali nyo nang masusundan yan. It's very straightforward, no? Okay, so, I don't know why I don't do this for a living. Yung palit-palit ng battery, madali lang naman yun, Pwede ka bang kumita ng 500 service charge, service fee. Actually, sideline din naman, Wait lang. Kailangan natin tanggalin to. Kasi hindi siya lulusot dun sa Okay. Yan, kailangan lumusot na ito dito. So, dito yan. Imagine parang nagbubuo lang kayo ng puzzle, Then in a flash, may nabuo na pala kayong cellphone. Okay. Ayan. Tama. Okay. May tornilyo siya dito. Hindi ko na ilalagay. Ito fingerprint sensor to. Dito nakalagay yan. Ayan. Pero hindi ko na ilalagay kasi sira naman. Fingerprint sensor to Ayan, nakalagay siya dyan. Pakita ko lang na may nakakabit siya. May nakakabit dito. Fingerprint sensor. Then ito nga lang ribbon niya, putol, So, I don't know kung nagpalit kayo ng local. Pag original LCD, touchscreen, gagana daw to Pero pagka local, tulad na itong binili ko ng 650 lang, hindi rin ito gagana kahit buo itong fingerprint sensor. So, wag na lang natin ilagay. Total sira naman. So, tignan natin. Susunod, bibili ako ng fingerprint sensor niyan. Just to see kung gagana pa dito sa pinalit natin na Class A local na LCD touchscreen panel ng unit na to ng Samsung A30s. So, tornilyo, lagyan lang natin ng isa. Hello, mayroon pang audio. Okay, yan, that's good. Then the battery, ito wala talaga yata itong tornilyo dito kasi ang tornilyo niya nasa ang kanyang bago tornilyo ilalagay mo na yung back cover, So
Leave it at this. Basta wala yung kanyang ano. And hindi naman sasama yan eh. Basta wala yung SIM card holder. Okay. Put the battery on. Okay. And then flex ribbon. Okay. Pakita natin ha. Yan. Okay na. Tapos to, dalawa rin to. Octa plus sub. Etong Octa para sa LCD touchscreen yan. Yan, ito. This Octa touchscreen LCD connector yan. Okay. Etong isa yung sub para sa subboard, which consists of the charging board saka dun sa antenna board niya. And andito rin yata yung ano niya, tama ba? Yung kanya headphone jack. So andito rin niya, I suppose andito rin yung kanyang amplifier para sa ano, sounds. Okay na? Ito ang RF cable connecting the main board and the subboard. This is a signal cable for the GSM. Otherwise, pag hindi nyo ito kinabit, wala kayong signal sa call and text. Okay? Don't forget ito muna. Kailangan firm siya dito sa loob para hindi siya sala-salabat, hindi siya sasagi dun sa ano. Ito kasi kalimitan na ito pag nagre-repair, no? Kapag mali ang lagay, tatamaan yan, no? Mababaluktot o kaya mapuputol siya kapag tinamaan ng casing. So make sure lang na maayos ang pagkakalagay at properly attach. Otherwise wala pa rin kayong signal kapag hindi yan tignan nyo. Yan, make sure it clicks in place. Yan na. Yan, another half. Ganun din sa kabila. Make sure na maayos yung pagkakalagay niya, especially the ribbon. Yan, it should be firm. Okay. Madali lang na maayusin itong A30s, no? Mas madali pa nga itong buksan kaysa dun sa Realme 5A ko dati. Realme 5A Pro. Medyo mahirap ding buksan yan, kaya nga mas depende sa phone, no? So far, yung Realme ang isa sa pinakamahirap kong nabuksan. Ito, madali lang eh. Once na nainitan mo na, nabuksan mo na yung kaha. It's very straightforward, no? Importante lang ang ribbon and yung everything should be put back together as before. Kung paano nyo binuksan, ganun din dapat. Okay. Mukhang hindi na siya dumidikit dito. Mukhang nasira na rin yung kanyang lock. So tornilyo na lang katapat niyan. Okay, tornilyo na natin. Madalas nawawalan ako ng tornilyo eh. Okay na. Eto, naubusan ako ng rugby. So, temporary lang muna. Ganyan muna natin. Mamaya ako nilalagyan to ng... Hindi talaga siya sumuot to. Ito, nilagyan ko nilang to ng as usual, yung ating
Bulkasil. Pero pangit na yun. Bibiyak talaga. Okay, okay lang yan. Ako lang naman gagamit eh. Hindi ko nang bebenta. Okay. So, okay pa tong phone na to. Magagamit pa. Maganda pa. Mabilis pa rin naman to eh. 4 gig RAM, 64 gig ROM or storage. Tada! At least for the price of 650 pesos, nabuo ko na. Ang touchscreen, gumagana siya. May pang picture na maganda. May phone na rin na panggala. Ayan. Hindi tulad nung lumang Redmi natin, no? Na puro tape yung battery sa likod kasi dinagdagan ko ng baterya na isa para ma-extend yung life niya, no? Umabot ng 2 days yun eh pag naka-standby. Hindi tulad dati 30 minutes lang pag nagka-Facebook live ako, ubos ang battery. Ito naman mga 1 day kapag dire-diretso yung Facebook ka, okay lang, not bad. Oh no, not 1 day, mga ano lang, at least 16 hours pwede na. Tagal na rin yan. So let's check kung magkano lang. No problem with that. Wi-Fi is okay. Wi-Fi is okay. Check natin ang ano niya. Ang problema natin dito is yung GSM signal, no, sa text sa call. Yan ang gusto ko dati ipagawa eh, kasi hindi ako marunong gumawa ng low signal. Pero check natin kung matino na. Mukhang full naman dito, no? Ayan, no? Full naman ang bar niya. Pero meron ako ditong signal checker. This one. GSM signal checker. Wow, look at that. 3 bars. Mukhang mas lumakas nung pinalitan ko siya ng kahan. Ay, nung ano. Mukhang naka-apekto tong kaha. Mukhang may sira din yung kahanan. Anyway, pero 108 dB. 1 bar na lang to full. Well, malakas na rin. Nandito ako sa loob ng apartment, no? Normally, mahina ang signal dito sa loob. Pero, okay, no? Hindi tulad dati. So, that's one good thing din na nagpalit tayo ng touchscreen and LCD and bezel. Ay nabuo, pati yung signal niya lumakas na. So, wala na akong problema sa signal. One more time, meron pa ako ditong isa, Network Cell Infolight. And this is for the LTE Smart. Okay, malakas na din. Dati hanggang dito lang yan eh. Mas malakas pa nga siya kaya sa signal nung home wifi namin eh. Okay, mahabol lang siya. So, that's it. It's working. Ito yung tinanggal natin. So, pwede pa rin naman to, no? Siguro for spare na lang to sa mga future projects ko. Baka bilang ko rin siya ng touchscreen lang. Tatanggalin ko yung touchscreen kasi maganda pa naman ng LCD na ito eh. Matingkad pa rin yung kulay, maganda. So baka palitan ko lang touchscreen and then spare ko na lang to. Okay. So done. Whew. Pinawisan ako dun. Anyway, ayan na, buo na ang ating phone. Ayan na, Samsung 30S. For only 650 pesos, nabuo ko na rin. Napalitan ko na ng touchscreen and LCD. Gumagana na siya. See? Yan o, gumagana na. Sa wakas. Yan na, okay na. For only 650 pesos, napalitan natin ng buo. No? 650 pesos, yung bezel niya, touchscreen and LCD. Compared to kapag pinagawa ko siya, abot din ako ng almost 2,000. Parang bumili na rin ako ng second hand, no? Kasi ang second hand na bili ko nito ay 2,300 yata to. So ang laki ng tipid pag marunong ka mag-repair. So napapag-aralan naman lahat, diba?
So, okay. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. And then, sa mga gusto magpa-repair, tumatanggap po ako ng mga repair jobs. Pwedeng cash or pwedeng palit piyesa lang. Pwedeng XD, palit gadget, palit piyesa. So until next time, thanks for watching and happy Halloween. Bye-bye.